Balikan na po natin si Ian Suyu live mula sa Masbate na pinaka-napuruan ng bagyong Opong. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Masbate? Andre, kakarating nga lang namin kanina pasado alas 4 ng hapon dito sa Masbate City at nadatnan nga namin puro wasak na puno, mga bubong na nagsipagliparan, pati na rin mga poste na nagsitumbahan sa mga kalsada. Dito yan, partikular sa Masbate City. At ang isa sa mga pangunahing problema ngayon, wala pa rin maayos na linya ng komunikasyon at hanggang ngayon, naka-down pa rin po yung linya ng kuryente. Sa huling talanga ng Masbate PDRRMO, nasa 63,726 ang bilang ng mga residente na kinailangan nilang i-evacuate matapos yung nangyaring bagyo. Katumbas niyan yung nasa 20,000 naman na mga pamilyang apektado. Napag-alaman din natin kanina na ongoing na nga yung sinasagawang clearing operation sa mga major na mga road dito at ibig sabihin yan, nearly passable na po lahat ng mga kalsada. Kanina isinailalim na rin sa state of calamity ang buong probinsya ng Masbate. Ibig sabihin po niyan, magagamit na ng lokal na pamahalaan yung kanilang calamity funds para tustusan yung pangangailangan ng mga nasalanta. Samantala sa latest situation report naman ng NDRRMC, nasa 19 na ang nasawi mula sa pinagsama-samang mga bagyong Mirasol, Nando, pati na rin po itong bagyong Opong. Kabilang dyan yung 3 nasawi dahil nga sa bagyong Opong. Pawang mga taga-Masbate po, yung mga nabiktima at mga namatay na mga residente na yan. At ngayon nga mamaya-maya lamang susubukan natin na puntahan yung mga severely devastated na areas. At ayon din sa nakuha nating informasyon mula sa pamahalaang lungsod ng Masbate, nagsasagawa na rin sila ngayon ng relief operations para sa mga nasalanta. Andre? Mag-iingat kayo dyan, live mula sa Masbate, exclusive TV5 correspondent Ian Suyu. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.